binati ko sa social media itong bagong big man ng LA Lakers na si Alex Len. Tapos nga silang matalo dito sa laban nila sa Utah Jazz. Pero bago muna yan ay pag-usapan nga natin itong kanyang naging debut game. Sabihin na nga natin na mas naging kapansin-pansin ang naging butas nga nila sa loob dito sa naging first game ni Alex Len. Sino pa ba nga ba ang pwede nilang options na realistically na pwede nilang masign sa free agency o sa buyout market? Pero bago yung mga pre, ay pa-subscribe naman itong aking YouTube channel bilang suporta. Bago nga dito mag-sign ng free agent mga pre, ay kailangan muna ditong mabanti ng isang roster spot ang Lakers sa pamamagitan na nga dito ng by a waiving a player. Ang waiver naman na candidate nila most likely ay si Cam Reddish or kaya naman si Marcus Morris. Although unlikely kay Morris dahil sa kanyang veteran locker room. Ilang beses naman dito inuulit-ulit ng mga fans na gusto nga nila itong si Dwight Howard na para ma-request dito sa isang buyout. Although out of the NBA na nga ilang years itong si Dwight Howard, pero he is still taking care of his body to be in the top shape parang itong si LeBron James lang. Isa pa rin siya sa mga athletic centers na kahit na maedad na at yung presence niya na nga dito sa loob ay yung ring protection niya at intimidation mga pre, yan yung magpapadalawang isip sa mga kalaban na isang temporary answer muna sa malaking butas na iniwan ni Anthony Davis. Nakita na nga natin dito sa versus sa Jazz na inaatake talaga dito yung depensa ni Alex Len, especially na nga sa paint. Something na talagang pwedeng i-reconsider ito ng kalaban, lalo na yung nakabantay na nga dito sa ilalim. Kaya heto ay meron lang ditong kalayuan, pero merong possibility kay Andre Drummond, especially sa pangit ng nilalaro ng 76ers at na-reduce itong role niya nung bumalik na nga dito si Joel Embiid. Pwede siyang makuha through buyout market and likely nang magpapa-out na nga dito si Drummond sa estado ng 76ers ngayon. The same way nung kinuha ng Lakers itong si Spencer Dinwiddie last season sa team ng Dallas Mavericks sa pamamagitan ng kanilang ginawa na true buyout. Kaya naman respectable numbers especially na nga sa rebounds ang ginagawa pa rin ni Andre Drummond. So hindi naman malabo na kaya namang ditong gawa ng Lakers ng paraan ng kanila na nga ditong reunion kay Andre Drummond. Especially na nga sasalitang with the promise of the championship sa era na nga dito ni Luka Doncic at LeBron James. Kaya babalikan natin ang usapan kay Alex Len na talaga naman na binabati ko siya dito ng mga fans. At eto ang mga naging komento na nga dito sa kanya. Namura itong si Alex Len and that's why no team wants to keep him for long term. And Lakers management did not understand that part. So sa madaling salita mga pre ay talagang sinisisi rin itong si Rob Pelinka. At eto pa sa isang komento, they tried to see how Alex Len would be as a center and so how trash he was. He needs a lot of work. So ang ibig niya sabihin dyan mga pre ay talagang nakita na nga nila itong si Alex Len kung paano ito maglaro. At sa madaling salita na nga ay hindi na nga ito magiging pakinabang. At dito naman sa isang komento rin, sabi niya rito, this is hard to watch bro. He doesn't know how to box out and set up screens and grab rebounds. So ibig niya sabihin lang dito mga pre ay itong si Alex Len ay hindi dito marunong gumampanan bilang sentro at napakarami na nga ditong mga batikos na kahit natin ang mga kapwa Pinoy ay hindi na nga dito nakaligtas na kanya itong unang naging kanyang debut game sa Lakers sa pagbabatikos na nga dito kay Alex Len. Pero tinan pa natin dito ang kanyang pamagiging mga susunod na laro kung kinakailangan na lang siya dito ilagay sa bench ng Lakers. Kaya naman kung may maaasahan pa tayo sa kanya pagdating na nga sa center position ng LA Lakers.